2023 na at marami nang marunong mag-edit. Kung editing lang yung kaya mong gawin, talagang mababarat ka ng client. Kasi syempre, marami na rin namang may kayang gawin ng ginagawa mo. May mga libreng software tulad ng CapCut, may mga YouTube tutorial. Basta madami pang ways to learn video editing. Pero dito sa Pilipinas, wala man lang nagtuturo kung paano talaga ginagawa yung buong proseso. So ang swerte mo dahil napadpad ka sa video na to. Kasi ituturo ko na yung step by step para makaangat ka sa kanila. Medyo mahaba-haba lang tong video na to, kaya isave mo na muna. Sa content creation kasi, may 5 proseso. Idea, sequencing, recording, editing, and posting. Etong editing, marami nang may kayang gawin yan. Pero hindi lang naman yan yung problema ng mga kliyente. May mga times na tamad din yang mag-isip. Hirap din yang i-organize yung storya. Walang alam sa technicalities ng shooting. At kung paano ipopost ng maayos yung content nila. Paano kung tutulungan mo sila sa lahat ng gagawin? Di superstar yung datingan mo kasi masosolve mo lahat ng problema nila. Magiging high value ka tuloy to the point na pwede kang makapag-charge ng $2,000, $3,000, or $5,000 monthly kasi mas malaki yung problema na sinosolve mo. Pero ang tanong, alam mo ba kung paano yung gagawin? Well, eto na nga yung step by step. Para if ever na kakausap ka ng kliyente, alam mo na kung ano yung sasabihin mo sa kung ano yung gagawin mo para sa kanila. Okay? Okay. Step 1, yung idea. Gawa ka ng spreadsheet. Alamin mo kung sino yung audience ng prospect, tapos ano yung problema ng audience ng prospect, ano yung kayang gawin ng prospect dun sa mga audience niya, at ano yung goal na magagawa niya para dun sa mga audience. After neto, hatiin mo yung column. Sa unang column, pili ka ng 3 content pillar. Sa pangalawang column, pili ka ng 3 content category. Tapos, sabihin mo sa kanya na ang goal nyo ay makapag-isip kayo ng 20 content monthly. Number 2, yung sa sequencing. Dun sa next column, isulat mo yung script. Dito pwedeng word by word na script or yung outline lang na script. Yung storya or yung script, sisimulan nyo lagi sa hook, yung challenge, tapos yung success. Sabihin mo sa lahat ng script na isusulat nyo, ganito yung format. Step 3, yung recording. Dito dapat may alam ka sa basic lighting, yung 3-point lighting. Tsaka kung anong ilaw yung pwede niyang gamitin. Kasi kahit anong camera naman pwede, basta okay yung ilaw, magiging professional looking yung video. Yung audio din, anong mic yung pwede niyang gamitin, mga ganon. Maganda na meron kang listahan ng mga equipment na pwede niyang bilhin at gamitin. Also, pwede mo ding sabihin na you're gonna act as a director, either virtual via Zoom or in person, pupuntahan mo siya. Every week, meron kayong recording session. Then either gagamit kayo ng teleprompter or igaguide mo na lang siya dun sa script. Step 4, editing. Well, ikaw naman na bahala dito, no? So, hindi mo na kailangan i-explain ng maigi. Sabihin mo na lang na ilan sa mga gagawin mo ay alisin yung outtakes, lalagyan ng caption, ng b-rolls, at ng sound effects. Depende kung ano pa yung need para maging engaging yung video. Lastly, step 5, yung posting. Ito naman kahit hindi na included sa package mo. Kasi medyo crucial to sa algorithm, lalo na kapag mga international clients. Pero at least, meron kang basic na alam pagdating sa social media management. Yung pagsulat ng copy, yung pagpili ng hashtag, yung paglagay ng music, tsaka yung pag-schedule ng mga content. Magandang alam mo lang kung paano to gagawin para kapag tinanong, meron kang masasabi. Pag nalaman mo tong 5 step na to, malamang magi-stand out ka sa ibang mga editor lang. Pag stand out, meaning malaki yung rate kasi mas madami kang kayang gawin. Follow me if you want more content like this. Then yung ibang detalye ng 5 prosesong sinabi ko, nasa loob ng group ko. Sali ka na lang kung gusto mong malaman. Pero kung may tanong ka, sabihin mo lang dito sa comment section. Okay?